Sa isang liblib na baryo, nakatira si Pedro, isang batang 15 taong gulang. Sunog sa araw ang kanyang balat, payat ngunit matibay ang katawan. Ulila na siya mula pa noong 6 na taong gulang. Pumanaw ang kanyang ama at ina dahil sa matinding sakit. Lumaki siyang mag-isa sa isang lumang kubo na iniwan ng kanyang mga magulang. Para mabuhay, nagtatanim siya ng kaunting gulay na dinadala niya sa palengke. At tuwing gabi, bago matulog, binubulong niya, Inay, Itay, kung nandito lang po kayo, siguro hindi ako ganito kalungkot. Sa gilid ng isang liblib na kubo na yari sa pawid at kawayan, nakatindig ang isang matandang puno ng mangga. Hindi man ito kasing dami ng bunga gaya ng ibang puno, ito'y mahalaga para kay Pedro. Dito kasi madalas umupo ang kanyang ama noon, hawak ang gulok at magkwento bago siya pumanaw. Tuwing maupo siya sa lilim ng puno, bumabalik sa alaala ni Pedro ang tinig ng kanyang ama. Anak, balang araw, ikaw na ang aasa sa punong ito. Tandaan mo, hindi lahat ng biyaya ay nakikita sa pera. Minsan, nasa simpleng bagay, gaya ng punong ito na nagbibigay lilim sa init at bunga sa oras ng gutom. Lumipas ang mga taon, mag-isa na lamang si Pedro. Sa kanyang murang edad, siya ang nagtatanim ng kamote at gulay upang may maibenta sa palengke. Ngunit isang hapon, matapos ang buong araw ng pagbubungkal, siya ay napahiga sa ilalim ng puno. Pagod na pagod. Halos wala ng lakas. Habang nakapikit, napansin niya ang isang bunga na naiiba sa lahat. Nag-iisa ito sa mataas na sanga, kumukutitap na tila ginto tuwing natatamaan ng sinag ng araw. Panginoon, totoo ba to? O baka nananaginip lang ako? Wala naman akong hinihingi, pero bakit parang may ibinibigay ka? Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang gintong mangga. At nang sa wakas, ay mahawakan niya ito. Biglang sumilay ang init na parang yakap ng kanyang ina. Napatitig siya sa langit at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napaluha siya. Inay! Itay! Nandiyan ba kayo? Parang naririnig ko pa rin kayo. Salamat po. Hindi niyo ako iniwan. Kinagabihan, halos hindi makatulog si Pedro. Nakatingin lamang siya sa gintong mangga na nakapatong sa maliit na banggera sa tabi ng kanyang banig. Parang may sariling ilaw ang prutas. Banayad na kislap na nagbibigay liwanag sa kanyang maliit na kubo. Bakit kaya may ganito sa buhay ko? Hindi naman ako humiling. Pero kung totoo man ang hiwaga nito, siguro'y subukan ko. At nang sumapit ang umaga, kinagat niya ang gintong mangga. Sa unang subo pa lang, biglang bumuhos ang lakas sa kanyang katawan. Parang nawala ang lahat ng pagod, parang naalimpungatan siya mula sa isang malalim na pagkakahimlay. Kinabukasan, nagbenta siya ng gulay sa palengke tulad ng nakagawian. Ngunit may kakaibang nangyari. Kahit hindi nagbago ang presyo, doble ang kanyang kinita. May mga mamimili na kusa siyang binibigyan ng dagdag na bayad. May nag-abot ng libreng sako at may nagbigay pa ng pamasahe kahit hindi niya hinihingi. Matapos ang araw, habang hawak niya ang bungkos ng bariyang kinita, hindi napigilan ni Pedro ang mapangiti. Siguro, ito ang regalo ni Inay at Itay mula sa langit. Hindi ako nag-iisa.
Sa mga sumunod na araw, tuwing kakain siya ng gintong mangga, may kakaibang biyayang dumarating. Minsan, bigla na lamang lumalago ng masagana ang kanyang tanim kahit hindi niya nadidiligan. Minsan naman, may taong kusang tutulong sa kanya sa palengke, nagbubuhat, nag-aalok ng libreng pamasahe, o kaya'y nagbibigay ng dagdag na kita. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi mawala sa isip ni Pedro ang tanong, hanggang kailan kaya magtatagal ang hiwagang ito? At ano ang kapalit? Mula nang dumating ang hiwaga ng gintong mangga, hindi na nakaligtas si Pedro sa mga mapanuring mata ng mga tao sa palengke. Dati halos walang bumibili sa kanya, ngunit ngayon ay laging ubos ang kanyang paninda. At tila may kakaibang swerte na laging sumasa kanya. Isang matandang tindera ang lumapit habang nakatitig sa kanyang mga paninda. Pedro, bakit parang hindi ka na napapagod? At bakit palaging mabenta ang gulay mo? Para bang laging may tumutulong sa iyo? Ano bang sikreto mo, iho? Napayo ko si Pedro, bahagyang nangingiti, ngunit hindi nagsalita. Alam niyang hindi siya dapat magkwento, sapagkat ang gintong mangga ay hindi basta-bastang bagay. Ito'y isang hiwaga na dapat niyang ingatan. Ngunit isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, hindi niya na maalayang may matang nagmamasid. Isa sa kanyang kapitbahay, si Turing, ay palihim siyang sinundan. Mula sa dilim, nakita nito ang gintong mangga na kumikisdap sa sanga ng puno. Aba, kaya pala, may mahiwagang mangga pala siya. Kapag akin na ito, ako naman ang yayaman. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. May gintong mangga sa puno ni Pedro. Mabilis na lumaganap ang inggit at kasakiman ng mga tao. Isang hapon, dumagsa ang mga kapitbahay sa kanyang bakuran. May ilan na nagmakaawa, may ilan na naggalit, at may iba na pilit na aakyat para agawin ang bunga. Ngunit sa tuwing may susubok, bigla na lamang nagiging ordinaryong mangga ang prutas. Minsan ay bigla itong nalalanta sa mismong kanilang kamay, at minsan naman ay tila naglalaho bago pa man nila makuha. Pedro, niloloko mo ba kami? Bakit sa'yo lang ito nagiging ginto? Bakit hindi sa amin? Hindi ko alam kung bakit sa akin lamang ito nagpapakita. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ito para sa kasakiman, kundi para sa pangangailangan. Lumipas ang maraming taon. Si Pedro na nooy batang puno ng pag-asa ay ngayoy binata na. Matipuno, ngunit bakas sa mukha ang hirap at pagod ng buhay. Ang kanyang kubo'y nanatiling payak, ngunit ang puso niya'y lalong tumatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ngunit isang araw, habang nakaupo siya sa lilim ng kanyang puno, napansin niyang tila nang hihina na ang punong mangga. Ang dating malalago nitong dahon ay isa-isa nang nalalagas, at ang mga sanga ay unti-unti nang natutuyo. At doon niya nakita, sa pinakamataas na sanga, ang isang gintong mangga. Kumikislap ito, tila huling apoy ng kandila bago tuluyang mamatay. Umakyat si Pedro. Mabigat ang bawat hakbang, para bang alam na niya ang ibig sabihin ng sandaling iyon. Pagdating sa itaas, kinuha niya ang huling bunga at mahigpit na niyakap. Tumulo ang kanyang luha. Siguro, ito na ang huli. Tulad ko, nag-iisa, pero pilit pa ring lumalaban. Sa halip na kainin,
iningatan niya ang huling gintong mangga. Araw-araw, tinititigan niya ito na parang alaala ng kanyang mga magulang at ng lahat ng biyayang dumaan sa kanyang buhay. Hanggang isang araw, nagpasya siya. Dinala niya ito sa bayan at ipinagbili sa isang matapat na mangangalakal. Sa halagang kanyang nakuha, nakapag-aral siya sa isang maliit na paaralan at natutong magsulat, magbasa at magbilang. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na umaasa sa hiwaga, kundi sa sariling sipag at talino. Habang nag-aaral, madalas niyang dinadalaw ang dating puno ng mangga. Bagaman tuyo na ito, lagi niyang naaalala ang mga aral na iniwan nito. Ang pagtitiis, pananampalataya, at tamang paggamit ng biyaya. Salamat. Tinuruan mo akong mabuhay. At ngayon, kaya ko nang lumaban kahit mag-isa. Naging binata si Pedro at nakapagtapos sa kolehiyo sa tulong ng huling mangga. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang lumang kubo, wala na ang puno. Tuluyan na itong natuyo. Lumuhod siya sa harap ng punong mangga, hawak ang kupas na sombrero ng kanyang ama. Salamat sa biyaya at sa aral. Hindi man kayo nakapiling, dama ko ang inyong pagmamahal sa bawat manggang iminigay sa akin. At doon niya natutunan, hindi kayamanan ang iniwan ng kanyang mga magulang, kundi lakas ng loob at pananampalataya. Si Pedro ay lumaking marangal, hindi mayaman, ngunit may dignidad. Sa baryo, ikinuwento ng mga tao ang alamat ng gintong mangga, hindi dahil ito'y gawa sa ginto, kundi dahil ito'y nagbigay ng pag-asa sa isang batang ulila na natutong magmahal at magpasalamat sa buhay. Aral ng kwento: ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng bunga, kundi sa tibay ng puso at pasasalamat ng isang taong marunong pahalagahan ang simpleng biyaya ng buhay.